Lubhang mapaminsala ang mga kalamidad. Maaari itong magdulot ng kawalan ng kabuhayan, pagkasira ng mga ari-arian at kuminsan pati na kamatayan. Kaya mahalaga na maayos na naipatutupad ang mga plano ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster preparedness at risk reduction and management. The Philippines in particular is vulnerable to these natural hazards. Alam niyo ba na kayo mismo, posible na ring malaman kung ano ba ang mga hazards na malapit sa inyong tirahan o opisina? Samahan natin si Diego para alamin kung paano nag-work ang technology na ito. Sa 2022 World Risk Index, number 1 ang Pilipinas sa buong mundo na pinaka-at risk sa mga disasters. Ibig sabihin, mataas ang exposure at vulnerability ng bansa sa mga disaster gaya ng bagyo, pagbaha, drought at lindol. Patuloy naman ang pag-aaral at efforts ng pamahalaan para ma-address ang mga vulnerabilities na ito. Gaya na lang ng na-develop na application or software ng DOST. Ano nga ba ang GRISK PH at Hazard Hunter PH? At paano ito makakatulong sa disaster risk reduction and management plans ng bansa? What is up? This is Diego with the J. Today, we go to Batangas, well known for its majestic Taal Lake, delicious, famous, mouth-watering lomi. But we're not just here for that. Nandito tayo ngayon sa San Nicolas upang alamin ang training para sa Hazard Hunter. Pero bago yan, balikan muna natin yung kwentuhan natin with our DOST expert sa Manila. Tara! Bago ang napaka-interesting na episode na to, maswerte ako dahil nabigyan tayo ng chance na makausap ang kasalukuyang director ng FIVOX na si Sir Teresito Bacolcol. Doc, maraming salamat po for joining us. Thank you po for your time. Sir, we just have a few questions about the UST FIVOX's projects, specifically sa hazard risk and assessment. Ano po bang mga projects ang meron kayo? Actually, we have several projects but mention ko lang yung dalawa. We have GRISK PH and we also have the REDAS. GRISK PH actually is an acronym for Geospatial Information Management and an analysis project for hazard and risk assessment in the Philippines, or GRISK PH. And this one would use science-based assessment and analysis, giving information about their exposure to specific hazards, situation on the ground during emergencies. So during yun, sir, that's agad ng data analysis. That's right. GRISK PH contributes to safer communities, and it also contributes to the reduction of the need for emergency responses and services. All these projects that we are doing, it's for the benefit of the Filipino people. So Doc, maraming salamat po. Hopefully yung mga projects niyo po, yung mga advancements in GRISK, Hazard Hunter, would still be more specific, at yung data, sir, very important na maging mas precise pa tayo para sa ating mga mamamayang Pilipino, and may you make more projects as these. Bukod kay Director Bacolcol, nilubos na rin natin ang pagkakataon para magkaroon pa ng deeper knowledge about this new technology. Nakausap din natin ang program leader mismo ng GRISK PH na si Miss Mabilin Kahulugan. Ma'am, thank you so much for joining us. Thank you. Maraming salamat po for your time. So ma'am, narinig lang namin na meron daw kayong platform or app that's called Hazard Hunter. But before we go into the details, bakit siya ma'am tinawag na Hazard Hunter? Hazard Hunter, as the term implies, hunts for hazard. Like for example, if we're here standing, we can use the application and then double tap to
the screen, and then we can actually know kung gaano kalayo yung pinakamalapit na active fault dito sa kinatatayuan natin at ano yung implication noon. Tapos ano ba yung maximum intensity ng ground shaking kung sakaling gumalaw yung pinakamalapit na active fault. Masasabi din ng application kung tayo ba ay prone to whatever volcanic hazards. So, ma'am, lahat ng benefits na yun are so good. But why did Hazard Hunter start? Where did Hazard Hunter start? And when I joined the institute, I was already exposed to multi-hazard assessment, multi-hazard mapping. Kasama po namin doon yung Mines and Geosciences Bureau at saka Pag-asa, yung NAMRIA and OCD, at pumupunta kami sa mga barangay noong 2007. So kami yung nagmamapa, nagko-collect kami ng data sa ground, nilalagay namin yun sa mapa, and then pinapasa namin yun sa NAMRIA to be able to produce the maps. Tapos piniprint yun ng NAMRIA and then ibibigay namin sa mga barangay. When we did that, tumaas yung awareness ng mga tao. So tumatawag sila sa office lagi, gano'n ba kami kalapit sa fault or gano'n kalayo or safe ba kami? Or Nagkaroon ng interest ngayon. sobrang tumami yung interest ng public. And so, what we did was, we developed the fault finder. So, yung fault finder, ang sinasabi niya lang doon is gano'n kakalayo sa isang active fault. So, nung nabuo na namin yung central database, saka kami gumawa ng mga front-end applications. Isa na doon ang Hazard Hunter PH. Meron pang kaakibat na Geoanalytics and Geomapper. Pero kung ipofocus natin sa Hazard Hunter PH, ito po talaga ang pwedeng magamit ng masa. Nakakatulong ito sa kahit sa individual. So, hindi ko na kailangang intayin pala yung advice ng LGU for me to think na, okay, ito yung mga posible before I decide to buy. So that cuts a lot of time. Pero meron ba kayong physical na place or facility where we can go and have like a seminar or training? Merong training sa San Nicolas, Batangas. And we are training the stakeholders on how to use the Hazard Hunter PH. So okay ba? Narinig nyo ang kwentuhan namin ng DOST experts tungkol sa Hazard Hunter. Ngayon nandito kami sa San Nicolas, Batangas upang alamin kung papaano nga ba to gagamitin. So tara, samahan niyo ako. Pwede mong pindutin yung Google Map View. Doon sa mapa, hanapin nyo yung lokasyon nyo. Pero kung kunyari, sir, lalabas ako sa kalsada ngayon, ipe-present ko ang Hazard Hunter. Anong pwede kong sabihing benefit sa kanya nitong Hazard Hunter na to? Yung impormasyon na malaman mo kung ano yung pinakamalapit na hazard sa'yo, malaking bagay na ho yun para mapaghandaan mo kung ano mang sakuna yung darating sa inyo. Sobrang useful nitong app na to. Lalo-lalo na kung gusto mong ma-inform about the hazards nung area mo, kung nasaan. So ito siya, Hazard Hunter. Makikita mo dito, man, enter location. So kahit nasang location sa Philippines, pwede mo siyang enter. Pwede mong malaman yung mga risks na prone yung area na yan. So sir, very interesting yung Hazard Hunter and the information for a first-time user. Like, for example, yung marami sa amin. How accurate or how do we have peace of mind na yung tinitingnan namin at yung binabasa namin sa Hazard Hunter, yung accuracy niya ay mataas? So yun po ang kagandahan din ni Hazard Hunter. Ang mga impormasyon na nakapaloob kay Hazard Hunter ay nagmula sa mga mandatong ahensya ng Pilipinas. At makakaasa ho naman kayo sa mga mandatong ahensya na ito na ang mga expert pagdating sa pagmamapa ng hazard na ito ay talagang bihasa at siningsing yung pagmamapa sa hazard na ito para ma-provide yung most accurate information na pwedeng magamit ng Hazard Hunter pagdating sa paggawa ng assessment. Kasi ang pinaka-importante yung gusto nating malaman ay maging informed yung public pagdating sa mga hazards na meron sa kanilang kapaligiran. Sa unang tingin, overwhelming talaga ang website na to. Pero kapag nalaman mo na kung paano siya nag-work, ang daming information na malalaman regarding sa possible hazards sa iyong paligid. Sa training na ito, mas naintindihan pa natin ang benefits ng pagkakaroon ng ganitong website. Kaya,
makakasama natin ang isa sa mga beneficiary dito sa San Nicolas para alamin kung paano nga ba nakatulong ang Hazard Hunter PH sa kanilang daily life. So Doc, thank you po for joining us. Doc, kaya kami nandito is because we just want to know yung kwento niyo po of how you knew about Hazard Hunter. Bilang veterinaryo po ng gobyerno mula sa Office of the Provincial Veterinarian, ang mandato po namin is yung sa protection po at saka sa production ng animals. So ang Batangas po ay livestock producing province. So nung nangyari po noong 2020 sa pagsabog ng Bulkang Taal, medyo somehow naiwanan yung mga animals doon sa area. Na-caught off guard kami. Pero after noon, ganun pala. So, kailangan pala talaga preparedness. So, yun, after nun, na-introduce kami with DOST FIVOX para sa GeoRisk PH. So, naturuan kami kung ano yung nilalaman ng GeoRisk PH, yung Hazard Hunter, GeoAnalytics, tsaka GeoMapper. Although, ang mas ginagamit namin ay ang GeoMapper, pero yung sa Hazard Hunter, alam din naman namin siyang gamitin. Like for us, since ang pinoprotektahan namin ay animals, depende sa kung anong risk yung pwedeng i-pose ng natural disaster. So ma'am, since nandito tayo sa San Nicolas, how did Hazard Hunter help you dun sa assessment ninyo dito sa mismong municipality? Yung mga livestock areas dito, like kung meron ditong swine farm o kung meron ditong poultry farm or rabbit farm, kung nasa saan yung farm nila, i-check namin. GPS tag namin yun. So, pag naka-plot siya sa mapa, matcha-check namin ano yung risk na nandoon sa lugar. Sa area na yan. Pag alam na namin yung risk na nandoon sa lugar, mas matutulungan natin yung mga kababayan natin sa industriya ng paghayupan. Kasi kung mas alam natin kung ano yung magiging problema doon sa lugar nila, katulad ng sa problema natin sa Taal Volcano, alam natin kung paano natin sila i-assist. So since nandun tayo sa animals, paano naman po yung nakikita yung effects nitong Hazard Hunter when it comes naman po sa tao? Ano sa tingin nyo yung magiging impact ng educating them na meron ng ganitong app? Sa pamamagitan ng app na yan, individually, makikita na namin na eto na. So, anong gagawin na namin? So, nagpapasalamat po kami kasi isa talaga tong innovation project na talagang makakatulong sa mga kababayan natin, lalo na sa mga disaster risk areas na for preparedness, alam nila, mabibigyan sila ng impormasyon kung ano yung merong risk na nakapost sa kanilang lugar. At kung alam nila yung risk na nakapost sa kanilang lugar, mas mapaghahandaan nila ito para din sa kanilang kapakanan. Dahil ang goal natin ay awareness at mas maraming tao ang matulungan, naglibot ako para humanap ng ilang residente para i-share sa kanila kung ano ang Hazard Hunter at paano ito makakatulong sa kanila. Ngayon, nakausap natin ang ating expert. Nakakausap din tayo ng isang mismong Beneficiary, paano sila natulungan yung community nila. And also, naka-attend tayo ng training or seminar. So natutunan natin doon kung paano siya talaga gamitin, ano yung makikita natin doon sa loob na yun, at kung paano siya i-apply specifically doon sa lugar kung saan sila matatagpuan. Ngayong episode, kung sanay kayo sa mga ibang episode na may wisher, ngayon naman hahanap tayo ng mga random na tao na pwede nating matulungan na matutunan kung ano nga ba yung Hazard Hunter. At syempre, bibigay din natin sa kanila yung information kung paano ito gagamitin at may apply nila sa kanilang locations. So, tara, samahan niyo ako. Guys, may nakita tayong hardware dito. Try natin kumita ako. Hi sir, magandang hapon po. Ako po si Diego Reyes. Sir, umiikot lang kami dito ngayon dahil merong ginawa ang DOST para makatulong sa mga lugar na medyo prone sila sa mga calamities. Ngayon sir, papakita namin sa inyo yung ginawa ng DOST which is called the Hazard Hunter. Ito siya sir, Hazard Hunter PH. Sir, ngayon yung Hazard Hunter, ang ginagawa niya sa isang location or sa isang area, meron na siyang database, meron na siyang laman na kung ano ba yung mga posibleng tumama sa inyo. So sir, ngayon makikita nyo, ito yung location nyo, yung tindahan nyo ngayon. Tapos makikita nyo sir dito yung mga risks. So prone ba yung area nyo ngayon sa, syempre, sa volcanic activities. So yung base surge, meron tayong tsunamis. Tapos yung area nyo sir, lalong-lalo na dito sa seismic activities, prone kayo sir sa ground shaking, pero yung rupture hindi. Ngayon sir, ano masasabi nyo sa app ngayon ng DOST na to? Maganda siya, magiging helpful sa mga tao. Malaking tulong kung may apps na ganyan. Alam nila, check agad nila. Agad sir, no? Agad. Mismo kung nasan sila.
Ma'am, okay lang po ba na matanong namin kayo? Taga dito po talaga kayo sa ano? Ay, hindi po. Sinturisan po. Pero sa Batangas din po kayo? Apo. Okay. Ngayon, ma'am, ipapakita ko sa inyong app na ginawa ng DOST or Department of Science and Technology. Ma'am, itong app na to, ang tawag dito, Hazard Hunter. So yung Hazard Hunter, tinutulungan niya kayo na malaman kung ano ba yung mga posibleng kalamidad na mangyari dun sa isang lugar. Pagkabukas niyo sa kanya, ma'am, makikita nyo, pwede nyong i-search. So ma'am, habang naglo-load siya, no, makikita nyo na before siya mag-load, meron siyang information, meron siyang mga trivias about sa mga past na nangyari. Kaya nagkaroon ba ng tsunami para at least magkaroon pa rin kayo ng kaalaman kung ano yung nangyari noon at mga posible pang mangyari. May possibility ho na 1 to 2 meters yung taas ng tubig kung babahaman dito. Yung pong posibilidad na taas ng tubig. At yung pupuntahan nyo na pinakamalapit ay sa Pansipit Elementary School. Malaking tulong po dahil alam na po namin kung saan kami pupunta, sa kami lilikas pag nagkataong ganun po. Dati kami takot pa, ngayon ay parang hindi na masyado. So guys, nandito na tayo sa isang drugstore dito pa rin sa San Nicolas. Tara, puntahan natin siya. Ma'am, papakita ko sa inyo ngayon yung dinevelop ng DOST. Okay? So this is called the Hazard Hunter. So ma'am, kaya siya Hazard Hunter kasi hinahunt niya yung hazard sa posibleng mangyari sa area nyo. So seismic, ma'am, mararamdaman natin dito is ground shaking lang. So ibig sabihin nun, nakalagay kasi dito, ma'am, ground shaking prone. Ibig sabihin, mararamdaman nyo yung pagyanig. So ma'am, dito sa drugstore na to, specifically kung nasan tayo nakatayo ngayon, ang pinakamalapit is the San Nicolas Rural Health Facility or Unit. Kumbaga hindi ka na magkakaroon ng panic attack. Yes, kasi meron ka ng idea na yung secured area na pwede mong puntahan. Hindi kagaya dati na saan ba kami pupunta, ganyan. Ano ba yung pinaka... Kasi minsan hindi mo alam yung dadaanan mo ba is safe pa ba siya o may fault line ba siya. Fault line. Nandito tayo ngayon sa isang barangay hall dito pa rin sa San Nicolas. Try natin to share with them kung ano nga ba yung hazard hunt. So sir, ako po si Diego Reyes. Maraming salamat po for welcoming us. Sir, kayo po ang captain dito. Okay. Eto sir, napakadali lang sir. Sa cellphone niyo lang sir, ang tawag sa kanya, Hazard Hunter PH. So dinevelop siya sir ng DOST para magkaroon tayo ng mas in-depth information of the possible risks sa isang lugar. Sa volcanic naman sir, makikita natin yung exact location or layo ng Taal, which is what? 10 kilometers lang kasi nandyan lang siya sir. Napakalapit nyo. And again, yung mga possible yung ma-experience ng mga malaking tulong talaga sa amin. Kailangan alam ng tao yung ano yung mga hazard na mangyayari at kung anong mga dapat nilang gawin. Dito sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad kagaya ng lindol, bagyo, at saka mga pagsabog ng bulkan kagaya ng nangyari dito sa Bulkang Taal sa Batangas. One of the most important means to be prepared is through education. This bridges the gap between safety and calamity. Kaya naman napakahalaga ng nabuo ng DOST FIVOLCS under their project GRISC PH, which is the Hazard Hunter PH. This information may mean the difference between life and death. Kaya naman maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin sa kwento na ito. At nakita na naman natin kung paano nakabuo ang DOST ng isang programa o proyekto that was made by Filipinos for the Filipinos. Sek, uwi na ako Napakasimple lang pala niyang gamitin, Diego. Gamit lang ang ating mga smartphone o computer, pwede na rin nating i-check ang mga hazards sa ating paligid sa Hazard Hunter website. Sa tulong nito, mas maayos na maipatutupad ang mga risk reduction and management programs ng pamahalaan. Pwede na rin tayo mismo magkaroon ng sarili nating evacuation plan kung sakaling tatama ang mga kalamidad. Posible yan dahil sa science. Again, kung may na-miss kayong episode, pwede nyo ito balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Sciensicat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.